Panahon ngayon, maraming scammers. Oo. So ito yung, I think, I will commit my life to this. Na yung mga blue face pala talaga is umaangat. Sila yung ancient blood. Kasi pag bili ka lang ng bili ng manok, tapos hindi mo nagustuhan, half-hearted ka sa isang bloodline, pagdating niyan sa'yo, ang makikita mo lang, yung pintas. Magandang araw po sa lahat ng viewers, followers, and subscribers ng Larga Podcast. Welcome po sa ating tuloy-tuloy na PBF series mula dito sa SMX Convention Center sa kasagsagan ng Philippine Breeders Festival. Nagte-taping ang Larga Podcast. At ang episode 29 natin na nung nakaraan, ang guest natin, import eh. Si Mr. Dan Miller ng Oklahoma. Ngayon, balik Pilipinas naman tayo. Ang guest natin, wala pong iba, kundi si, maraming pangalan eh. Sikat to sa FB eh. Kilala siya bilang Archie. Kilala rin bilang Master Marcos. Pero pinakakilala bilang Logis Sisiw Academy. Sir, bati po kayo sa ating mga viewers, listeners, and ang ating audience. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw sa mga followers and subscribers natin. Maraming salamat at maraming salamat sa pagtangkilik dito sa episode na ito. Maraming salamat at sa mga Bicolano, Diyos malahal na aldaw sa Indogabus. Giveaway na. Taga Bicol si Sir Archie. Sir Archie, kamusta itong PBF? Meron kayong booth, nakita ko po. Anong pakiramdam nyo? First time nyo ba sumali dito sa, of course, unang PBF ito, pero regular ho ba kayong sumasali sa mga expo? Yes, regular tayong sumasali sa expo para i-expose yung mga manok natin, ipakita natin sa mga tao na ito, nag-exist tayo dito sa mga expo na to kasi alam naman natin lahat. So sa panahon ngayon, sa digital world, maraming scammers. So ito yung way natin para ma-verify nila na we exist. Okay. So, bilang isang breeder, ang episode natin, we'll discuss more on breeding later on. Detalyehin natin mga bloodlines ni Sir Archie, ng Sisiw Academy, ng Logis Sisiw Academy, tapos kung anong mga achievements. Pero bago nun, syempre, pakilala muna kayo sa ating audience. Sino ba si Sir Archie? Ano bang educational background nyo, sir? Yes, So, unang-una muna, before ako nagmanok, ang career ko is, I am an internal auditor. Auditor? Yes. Naging audit supervisor, and by profession, BS Accountancy, So, nakapag-graduate ako ng BS Accountancy, nag-abroad. Pag-abroad ko, nagtrabaho ako ng 2 years sa abroad, kaso walang manok. Kasi bawal naman wala namang manok sa ibang bansa, sa Yes. abroad malungkot So, sa Middle East, walang manok. So, bawal bawal. So, bumalik ako dito, nagtrabaho ako sa corporate, medyo gumaganda naman ang takbo ng career. Ang problema lang, every weekend, kailangan ko pa rin lumipad papuntang Bicol para ma-check yung mga manok, tapos babalik na naman sa Manila. So, parang it doesn't make any sense kasi nauubos lang din ang magastos pamasahe lang sa aeroplano, magkano 10,000 balikan. So 4 times a week, 40 million, 4 times a month, 40 million. So parang sabi ko, it doesn't make sense. Na parang no matter how you go away from breeding, no matter how you go away sa pagmamanok, it will pull you down kasi that is in your heart. Babalik at babalikan That niya. is in your heart. That is your passion. Passion Yes. Pag yung passion, talagang hahanap-hanapin mo. Kahit saan ka pumunta, abroad, dito sa Maynila, ang gusto mo talaga yung yung first love mo. Yes. So, kumbaga, after how many years of doing that, sabi ko, I have to decide na talagang dito na ako sa pagmamanok. And then, nauso naman yung digital world. So, pwede mo na pala maging business ang pagmamanok kasi yung digitalization, yung internet, available na sa buong mundo. So, ma-reach out mo na yung mga buyers mo, ma-reach out mo na yung mga gustong mag-finance ng manok mo, nakikita mo na ang mga labanan online. So, kumbaga, sabi ko, pwede na akong kumala sa corporate world and
maging source of income ko itong pagmamanok. So, ayun, nag-resign ako sa corporate world despite na maganda yung position, maganda yung offer. May dalawang sasakyan, may dalawang driver. So, kumbaga, yun yung give up ko para lang tumira sa bundok. Okay. Oo. So, kumbaga, from being comfortable to uncomfortable para lang mapagbigyan yung talagang gusto natin, yung pagmamanok. So, nung ginawa ko yun, nag-pivot ako. Syempre, wala pa namang income ang pagmamanok nung una. So, I did my best to make ends meet. To make ends meet. Kasi sabi ko, if masusurvive ko itong pagmamanok, if I can make things happen na itong passion ko na to, ma-monetize ko na hindi ko na kailangan maghanap ng sideline or iba pa man trabaho, I think I will commit my life to this. Ba? Okay. I will commit my life to this. So, maraming challenges, maraming pinagdaanan, nagmanok, tumigil, until dumating yung point ng pandemic. Oo. So, yung pandemic, doon tayo nabigyan ng opportunity ng WPC. Oo. Before we go into that, bago tayo magpalit ng topic, how did your background as an accountant, as an auditor, paano ho yung nakatulong dito sa inyong bagong career na naman na pinasok sa ating sport? Yung breeding, anong mga values, anong mga norms or mga values bilang isang auditor, bilang isang accountant ang nai-apply ninyo dito sa ibang landas na tinahak ninyo? So, unang-una, alam naman natin lahat sa accountancy, you are dealing with numbers. But before the numbers, you have to deal with logic. Okay. Kasi ang number naman is logic. Yes. So, i-apply mo sa pagmamanok yung logic, you can understand chickens, you can understand the nature as long as you spend some time with them. Spend some time with them. So, katulad na lang ng paggagamot ng manok, makikita mo na malungkot ang manok, alam mong magkakasakit or may nararamdaman. So, that is logic. Okay. Ang ibang mga hindi talaga gaanong nakaka-relate sa pagmamanok, saka lang nila malalaman ng manok na may sakit pag tumba na. Yun, so logic. Pangalawa, finances. Kung paano mo mapaikot, mapalutang yung farm. Yan maganda. Sige, paano sir. mo mapalutang yung farm. Kasi, among all the livestock businesses, alam ko makaka-relate lahat ng breeder nito. No? Ito, opinion ko lang. And alam kong nararanasan din ng karamihan ng mga breeders, finances. Okay. So, ito ang isa sa pinakamalaki ang overhead expenses na Tama. negosyo. Yes. Pinakamalaki. So, kumbaga, you have to make sure that you stay afloat. Wala kang tigil sa marketing, wala kang tigil sa pag-improve ng product mo. Tama. Kasi yung market naghihintay sa'yo, kailangan maayos ang product mo kasi pag hindi, mamamatay ang farm mo. Tama. Very competitive na ngayon, very competitive na ngayon ang labanan sa industriya. So, ang pangatlo na nai-relate ko sa pagiging accountant sa pagmamanok is marketing. Okay. So, kasi sa business topics, sa business subjects, may marketing. So, dito sa pagmamanok, ganun din. And ngayon, ang marketing has evolved already. So, nandito na tayo sa digital marketing. Social media na. Yes, social media na. So, with the help of my group, with the help of the system we have developed, so nakapag-adjust, nakapag-adapt kami, and eto na nga, nakakaraos naman, nakakalutang naman yung farm natin, nakakapag-develop tayo kasi katulad ngayon, based doon sa mga revenues ng pumasok sa atin, nakabili tayo ng another 5 hectares farm na develop natin. Okay. So, kumbaga, nire-reinvest lang natin to create better products para sa better experience ng mga customer natin. Para pag binarket nyo naman yung produkto nyo, talagang deserving. Yes, from back end to front end, talagang maayos. So those are the three things na ina-apply nyo, those that you've learned in your early career as an accountant. Number 1 is logic. No? Number 2, take care of your finances. Diba? And then number 3, yung marketing. So, yan ang, if you combine all three, sir, anong nagiging resulta para sa isang, let's say, a startup sa Bongero?
startup member ng ating sport, pag pinagsama-sama niya at in-apply niya yung logical decision making, pag-iingat sa finances ng farm, at ang marketing ng maayos sa social media, ano ho nagiging resulta? Pag na-apply mo yung tatlong yun, kasi yung sinasabi natin na number one logic applies to production. Okay. So sa lahat Breeding. naman, yes, Sa breeding naman yan. pagpapalaki ng sisiw, Yes. it applies. Kasi kung makikita mo, kung makikita natin yung mga successful businesses, business empires, tatlong bagay lang pinupukusan nila. Production, marketing and sales, saka finances. Oo. Oo. Yes. So, kung baguhan kang breeder, ma-apply mo yan dito sa pagmamanok, I think you will become successful. Okay. So, ang iwasan mo lang yung magsugal ka ng sobra-sobra. Oo. Yan lang naman, kasi alam naman nating lahat, hindi naman natin na maitatanggi sa industriya na to, matitempt ka magsugal. Ultimo minimum. So, kumbaga, you have to be wise with your money, you have to be wise with your finances. Yan. Okay. Bumalik naman tayo tapos na tayo sa career, no? Ni Sir Archie. Tapos na tayo sa mga na-apply niya from his career into our sport. Ngayon, balikan naman natin yung binabanggit nyo kanina. During the pandemic, paano nyo napag-sama-sama yung tatlong bagay na yun? Nung time na yun, lahat ng negosyo, taghirap. Lahat ng negosyo bagsak. Paano nyo na-apply yung logic, financial stability, at saka marketing during a time when the whole world was down? The worldwide economy was really devastated, di ba? Yes. Paano nyo pong na-survive ang farm nun? Oo. So, nung pandemic na yon, nabigyan ako ng opportunity because of the rise of online. So, yung WPC, it has given me this life-changing opportunity to bring myself into what I have now and who I am now. So, naging master agent ako ng WPC noon. So, kasi before that, pinapractice ko lang talaga yung travesilla. Pinapractice ko, ginagawa ko siyang kabuhayan. Yes, pwede naman eh. Pwede naman, basta Basta disiplinado. disiplinado ka, marunong ka sa manok, Marunong ka umayaw rin. marunong ka umayaw, alam mo kung kailan aayaw. Kahit na, kumbaga sabi ko nga, pag baguhan ka, double the money rule. Oo. Double the money rule. Kapital mo, 10, Pag nadoble mo, maging 20, uwi ka uwi na agad. Kasi Ayaw na. ang ikinatatalo lang naman ng mga sugarol is greed. Tama. Greed. Dalawa lang yan. Greed and impatience. Dalawa lang yan. Pag wala ka niyan, ubus ka. Yun ang mahirap eh, no? Yun ang disiplina na napakahirap gawin. Yung umayaw ka sa mga maliit, di ba? Sa iba, ganun eh. Madoble mo yung kapital mo, parang naliliitan ka pa eh. Pero, pag iniisip mo, pag nadoble mo yung kapital mo, para ka na nagtrabaho ng kalahating buwan eh. Yes. Di ba? Di ba, sir? Tama So, ba? yung bangko, ilang percent ang ibibigay sa'yo? 1% sa isang taon. Sa isang taon, oo. Maglagay ka ng 10, bibigyan ka ng 100. Sa isang Sa isang taon. Oh, So, 10,000, kikita ng 100. No, sa isang 1%. taon. Oo, samantalang ito, nadoble mo na dapat, di ba? Oh. So, di ba, using that logic, tingin ko dapat ang analysis natin laging ganun. Kasi, kumbaga, if you hold something dear, it should be money. Dapat alagaan. Alagaan. Oo, Oo, yeah. alagaan ng pera mo. So, way back doon sa WPC days, Balik tayo doon. So, medyo nabigyan tayo ng opportunity and nakilala tayo sa social media dahil nga somehow nagtuturo ako kung paano sumipat. May mga tips kayo. Yes, may GC kami kung paano sumipat na ako mismo pinapakita ko ito sa meron tayo. Bakit sa meron tayo? Ito very sharp siya, ang lalim kumain. Galing, Ang laki ng eye pupil ng manok versus sa kalaban na ang eye pupil niya maliit. Yung talagang dilat na alert yung Oo, kasi manok. alam mo naman natin lahat may science behind. Yes. So pag dilat na dilat ang mata ng isang manok o kahit tao, ibig sabihin malawak ang peripheral vision niya. Yes. Kaya asintado ang manok. Tapos very sharp ang Very sharp. reflexes niya, ang senses niya. Pero pag maliit yan, tinatawag Wala. na male tunnel vision, hindi niya nasintado. So At saka- something na gano'n. Yung mga smallest details na pwede nating maobserbahan para magkaroon tayo ng advantage kahit paano.
So, ganun ginagawa nyo? May GC, tapos, abangan natin tong sultado na to. Oo. Ito, maganda kilos ng entry na to. Oo. Nagbibigay kayo ng ganung Oo, tips. kasi Sa players ninyo. sa players namin, pagdating pa lang ng programa, minamarkahan na namin Oo. kung sino magkakalaban ganito, ganyan. Oh. Kasi minsan, first 30 fights, walang pwedeng tayaan. Aha, yeah. 30 to 40 fights, pwede tayo pumasok dito. Ganun nga. Doon na sa Ganun prime lang. time. Ganun lang, Prime time, ganun may lang. prime So, time noon eh, di ba? Oo. Andun na yung mga, andun ang quorum ng mga matitigas eh. Ay, matitigas. So, kumbaga, nakakatuwa. May mga idol-idol pang ano. Minsan nga, may nag-trending na pictures na isang ref puno ng bihag, may mga pangalan ng mga manok ng idol. ang kulit, nakakatawa. So dahil doon sa WPC na nagkaroon ng opportunity, nakaipon. So nung nakaipon, sabi ko, gusto kong magmanok. Gusto kong magmanok. Kasi sabi ko, andito na rin lang ako. I have committed portion of my life sa pagmamanok. I will fully commit this time. Kasi somehow, hindi ko na problema yung kung paano ako maghahanap ng pamparal sa anak ko, Aha. kung paano ako maghahanap ng yung hindi ka na regular na empleyado na hand to mouth yung kinikita mo. Oo, ano? yung tinatawag na isang kahig, isang Isang tuka, tuka, oo. yung So, sakto-sakto lang yung oo. kinikita. Ngayon, may excess na. May excess na. Kaya sabi ko, pwede na akong magmanok, pwede na may capital na para Yan. mag-umpisa ng farming. Mhm. So, nung masaya yung kwento na yun yung nag-umpisa ako mag-farming kasi syempre, bili ng bili kung saan-saan na materyales. Hanggang sa yun nga, nakilala ko ang Madlambayan Brothers. Madlambayan Brothers. Specifically si Sir Albert Madlambayan. So, best friend ko yan si Sir Albert. Paano nangyari yun, sir? Taga Bicol kayo, taga Sorsogon. Tapos sila, ang Madlambayan Brothers, taga Pampanga. Paano kayo nagkakilala? Oo. So, nung time nang nasa Resource World pa ang Pitmaster, Aha. so isa akong tauhan nun sa isang farm din na naglalaban-laban. So, nakalaban namin sila. Mhm. So, ang manok namin ng farm na kinabibilangan ko, I think 1 time or 2 times winner. So, tinalo nila. Parang tinalo nila kami ng isang bangga. Sabi ko, malakas ang manok namin sa bangga. Bakit tinalo kami ng isang bangga? Isang palo lang. Oo. So, natapos yun. Okay lang, pero palaisipan sa akin. After 1 week, nagkalaban na naman kami sa Manila Arena na. Bago lang ang Manila Arena nun. Aha. Ganon na naman ang nangyari. Pinatay na naman kami sa bangga. One fly lang, one fly. Hindi naman one fly, pero talagang fatal. wasak Fatal. agad. Sabi ko, kumbaga, kung ano yung strength ng manok namin, yun ang ginamit sa amin. Ganun din yung kanya. Oo. Doble pa. Ganon ang kanya. So sabi ko, nilapitan ko, kinaibigan ko, chat kami. Sabi nga niya sa akin, parang duda pa siya. Sabi niya, baka kukunin mo lang ang manok ko kasi dandun ka sa kabila. Sabi ko, hindi, may sarili na akong farm. So, awa ng Diyos, natulungan tayo. Bawat ini-import ko na gusto kong bloodline, sila ang nagpa-facilitate. Dinadamay nila sa kanila kasi nakita ko na ilang decades na silang nag-i-import ng manok. Yes. So kung ilang decades na silang nag-i-import ng manok, ibig sabihin, established na yung relationship doon sa breeder sa Amerika. So more or less, yung mga bloodline talaga na tama at tunay ang makukuha mo. Yun. So, kumbaga, yun ang dahilan kung bakit naging kaibigan ko sa ang Madlambayan Brothers, and sometimes ginagamit din nila manok natin. Tapos, ayun na, nasemento natin yung relasyon. Hanggang ngayon, magkaibigan kami. Ito nga, may kadarating lang ako na John Bishop Kelso na pina-import ko sa kanila. O kasi ano yan eh, sila Doc Bob, no? Sa US silang nagpapasok. no? Umiikot sila. So, parang pinakabakasyon nila, pumupunta sila doon, magkakapatid, yung Madlambayan Brothers. So, nakakatuwa na naging kaibigan natin, napapadalan tayo ng mga manok na maayos. May isang episode kami, ang guest namin sa Largana Podcast, si Jerry Escalona. Kinikwento niya yung origin ng John Bishop Kelso niya. Tinulungan din siya. Nakakuha na siya direct from John Bishop, tapos nakatulong pa sina Doc Bob sa kanya. Through the Madlambayan Brothers also, para maka-acquire ng maayos na at magaganda na John Bishop Kelso. So, ayan, aside from the Madlambayan Brothers, sino pa ho ang nakatulong sa inyo? Bukod sa Madlambayan Brothers, naalala ko ito, way back 2011 to 2014,
nanood ako sa Araneta sa World Slasher Cup ng laban. So may isang very notable na breeder na nag-entry taga Batangas. Nakalimutan ko lang kung ano yung pangalan niya. Basta Boy ang pangalan niya sa umpisa. So nakita ko, kada laban niya, pagbabanggaan, lagi nasa ibabaw ang manok. So, sabi ko, ito yung gusto kong manok. Ito yung gusto kong manok. It so happens na blue face hatch pala yun. Yun. Mga blue face yung manok niya. Blue face na umaangat, ha? Malakas sa taas. Blue face. So Okay. sabi ko, ano ba yung characteristic na yun? Innate ba or natural ba sa blue face yun? Or binlend lang niya? Oh, baka may pinasok siya. Baka may pinasok. Baka may No, rounded. Kasi, nung time na yun, wala pa naman akong idea sa hatch. Wala Okay. pa akong idea, bago pa lang ako. So, upon learning, upon researching, na yung mga blue face pala talaga is umaangat. Sila yung ancient blood. Ancient. Oh. Ancient. Sila ang Mga pinakalumang orig. bloodline. Oh. Pinakalumang bloodline. OG. Old Oh. school. Saka, hindi ka pwedeng lokohin sa blue face. Kasi 100% straight comb yan. Oh, never may lalabas na piko. Never, or kung meron mang paisa-isa, sabi nila na throwback. Pero sa akin, sa experience ko, I have produced hundreds, wala pa ako ng isang lumabas na pikom pag pure. Oh, so ang chances magkaroon ng pikom dyan is less than 0.5% siguro, no? Less than. oo. Okay. So, ganun ang nangyari. So, yun yung idea ko ng blue face. So, sabi ko, since ganun ang blue face, ang Bruce Barnett umaangat din galing sa Madlambayang Brothers and very deadly ang cutting talaga niya. So, sabi ko, pag na-combine ko to, nakuha ko yung angat na gusto ko, I think may chance to. I think may chance to sa labanan sa gitnaan. Kasi, sabi ko nga, hindi pa ako nagmamanok, amuyong na ako dyan sa Araneta kung saan ang mga sabungan. Nandiyan lang ako nakagilid. Nanonood. Sesenya sa 5,000, pag wala na, 2,000 na lang. Parang, so, Observer ka dati. Ino-observe ko talaga yung mga laban. Opo. Kasi as a breeder, as a breeder, dapat alam mo kung ano yung competitive advantage na pwede mong maging lamang. Okay. Kasi kung para-pareho kayo ng breeding, para sa akin, hindi na ako magbe-breed. Wala naman akong lamang. Kasi magiging swertihan na lang laban. Sortihan na lang. So, sabong is designed 50-50, di ba? Opo. Meron wala lang yan eh. Opo. So, ang outcome yan dapat isa lang. Yes. So, dalawa nagiging tabla. Pero mostly, ano lang yan, isa lang ang outcome dapat. So, kung pare-pareho kayo, pare-pareho ang chance. Yung 50-50, wala kang ilalaman, di ba? So, parang sabi ko, mahirap. Kailangan galingan. Kailangan isipin mo kung ano yung, kumbaga, way before, Yes. isipin mo kung anong pwedeng maging advantage. Yes. So, kung nauso ngayon yung mga sweater, dapat iisipin mo kung ano pa pwedeng makadaig doon. O, anong pwedeng tumalo sa Anong kanila? pwedeng tumalo sa kanya. Oo. So, naisip nyo, magagaling na yung sweaters nyo, mas gagaling pa kung kakargahan nyo ng blue face. Yes, kasi mas madiin, tapos pareho ng fighting style na umaangat. Vertical, Umaangat, bumibreak. Oo. So, napansin ko, doon nga, yung sabi ko na, yung blue face na nagkaroon ako ng idea sa manok na yon. So, naghanap ako. So, luckily, again, dahil kay Sir Albert Madlambayan, napadalahan tayo ng pure na imported na blue face. Oh, so si Sir Albert pala ang dahilan ng sweaters nyo. Yes. Siya rin ang Ng dahilan blue sa blue face. Oo. So, yung Okay. blue face ko na yon, yan ang pinaka-original ko. 6 years old na yun eh. Na dumating sa akin, gaganyan-ganyan na siya maglakad. At 2019, nung na-acquire niyo more or less. Mga 2020. nung dumating sa akin, 6 years old na yun. So, 2021 ko na-acquire. Magulang na pala. 2021 ko na-acquire. Okay. Parang retired broodcock niya siguro. Oh, Pinadala sa okay. akin. And then, Ganun na maglakad. pero ang sama talaga ng mga anak. Ang sama. Kasi Maiksi. pag imported, alam naman natin lahat. Opo. Kasi ang mga breeders na Amerikano, except kinading, hindi naman nakapokus sa pagandahan yan. Yes. Nakapokus din sa purity ng bloodline. Pedigree. So talaga yung dumating, pag nang binread ko, mga anak ang sasama. So siguro sa 10, 2 lang mapipili mo. Pero pinagtiyagaan ko yun. So sa 10 na yon, may 2 na magkapatid na nagustuhan ko, nilaban ko as pure. Nanalo. Okay. Oo, so nag 3 times winner yung isa as Stag. pure. Unang Oo, stag. So naka 2 times siya ng pag laban ko sa 5
panalo pa rin. Aba, okay. So, yun na yung pinag-umpisahan ng Verdugo line. Verdugo. Verdugo na Blueface. Kung bakit Verdugo? Kasi talagang grabe sila. Oo, talaga. Verdugo sila. Sadista. Sadista talaga. Kaya binansagan ko na Verdugo. Saka talagang kahit nasa ilalim sila, kaya nilang magpatama ng fatal. Kaya ka nilang dukutin. So, yun yung influence niya. So, bukod doon, na-testing ko along the way, yung gameness, grabe. Grabe. So, Tibay. may mga patay na ang katawan, buhay pa ang leeg, minsan nananalo pa. Kasi yung kaluluwa niya, gusto niya talagang lumaban eh. Hanggang buhay ang mata. Hanggang buhay ang mata niya, tutok ka. Tuto ka. Tibay. Minsan, sa sobrang pagod siguro ng nakakalaban, pag napapagod, nababarahan, so hindi tumutok, nakakatuwa pa ang mano ko. So, kumbaga, na-test ko, nasabi ko, this will be my bloodline for life. Okay. This will be my bloodline for life. So, ganun ang mga paa ng Blueface, laylay ang pakpak, masama ang mga pitcho. So, Putlain pa mukha. so nag-focus ako to improve them. So, ngayon na-improve ko na sila. Do they still look the same or yung station nila, physical conformation, physical appearance, how do they look now compared to before? Malayo na. Modern. Modern. Katawan, Matangkad na siya. hindi naman petso masyado. Yung fighting style niya mas mabilis, mas athletic na siya, mas madiin na pumalo. So kasi sa akin opinion ko lang naman to, pag breeder ka kasi, dapat ang focus mo is to improve the bloodline na nagustuhan mo. Tama. Oo. So kumbaga, kung ano yung weakness niya, dapat alam mo kung anong Correct strength niya. Oo, kung anong strength niya, i-amplify mo. Amplify. And then yung deficiencies. Weakness, i-correct mo. Oo. So, ganun lang naman. And then, yung correction and amplification na yun, dapat it coincides with your goal on how you see them in the future. Tama. Foresight. Yes, foresight. So, kumbaga, what will be the possible competition in the future? Yes. What will be its usage in the future? Galing Galing. So, the evolution of your Blueface, maganda na. What about your sweaters, sir? Parehas pa rin ba sila ng before, nung nakuha nyo kala through Sir Albert Matlambayan, or iniba nyo na rin now? Malayo na din. Iba na rin. Malayo na din. Ano hong kinaiba nila? Mahaba na rin ang paa. Tangkad na rin. Kasi mga Bruce naman, medium lang yun Medium before lang. eh. Opo. Tapos pitsuhin, ngayon may katawan na. Bilugi na. Konti lang. Hindi ko inaalis. Hindi ko sila 100% binago kasi yung katawan kasi ng Bruce, yun ang nagbibigay ng cutting. Tama. Yung maluwag na katawan. Maluwag. So pag hinawakan mo siya, bisaklatin mo, nakaganyan ang paa ng Bruce eh. Parang pusa. Pero maluwag yun. Maluwag kasi pag nag-cut siya talagang mahaba. Inaabot niya talaga. Inaabot. Ginagamit niya yung hindi naman deficiency, pero yung forma ng katawan niya is designed that way for a certain purpose. Yes. So na-improve ko ng konti ang katawan niya kasi sa Stagan kailangan mo ng katawan. Kasi kailangan medyo matibay-tibay dahil and malambot then, Ngayon, since magagaan na ang tari, matutulis, mahahaba, pwede ka na mag-design matangkad ng konti. Hindi na lahat medium station. So, kumbaga, advantage na mahaba ka na nga bumato ng paa, medyo mahaba pa ang paa mo na. ang sandata mo. Okay. So, bale, yun yung pagka-develop ko sa kanila. And ito, may isa sa parang para sa akin, ito yung pinaka-turning point ng breeding ko. Ito yung pinaka-turning point ng breeding ko. Nung time na WPC Day, sabi ko nga may pondo, may kahit pa paano, may ipon. So, ang ginawa kong breeding ng pures, 5 times a year. 5 times a year? 5 times a year. Ano mga buwan yan usually? Tuloy-tuloy. Halos all year round na. So pag nag-breed ako ng local, ibang markings yan, ibang pures yan. Early bird, ibang pures yan. Okay. National, ibang pures yan. Late born, ibang pures yan. June born, ibang pures yan. In order for me to select, magpipinsan lang naman sila. So, 4 years kong ginawa yon. So, kung 4 years kong ginawa, ang katumbas na breeding is 20 years. Tama. Kaya nakapag-select tayo ng maayos, na-improve natin ng mas mabilis. Ilan taon kayo nag-breed ng 1 year lang na puro pures? Hindi, 4 na taon. 4 na taon? So, nakarami kayo ng material eh. Oo, malalim yung selection nyo. Mas maraming tapon. Pero at least, mas marami to choose from. Mas marami rin kayong napipili Kasi, na gagamitin. sabi nga ng Amerikano noon, may isang trend ako na nabasa noon. Sabi ng Amerikano,
The problem with breeding is time is not on your side. Aha, okay. So, ngayon, na-debunk ko yun. Dahil, somehow, pag may capital ka, time will be on your side. Oo. Kasi hindi mo kailangan gumawa ng isang beses ka lang magpapuro sa isang taon. Kaya mong gumawa ng 5 beses na puro. 5 times. 5 times sa isang taon. Tapos 4 years pa. Yes. So, 20 years ang katumbas. Tama. Kaya nagtataka sila, bakit ganun kabilis ma-develop ang bloodline? So doon pumasok yung logic na naman, ano, Yes. sir? Yung common Logic. sense, logic, Numbers. na-apply sa breeding, no? Yes. How to shortcut a very long and tedious process, no? Kung paano paiksiin. Yeah, so sabi ko, pag by the time na yung capital ko ma-exhaust na, maubos na, titigil na ako gumawa ng napakaraming pamilya. Pero by that time, napili ko na gusto kong manok. Tama. Stable na yung farm. Okay. So true enough, after 4 years, umiscore ang manok natin sa World Slasher Cup, nag-solo champion. Ayan, ito, maganda. Pag-usapan natin, sir. Kasi off the air kanina, we were talking about your notable achievements as a breeder. Kwento nyo sa amin yung naganap nitong this year na January edition ng Slasher. Yeah, so ito namang nangyari sa World Slasher Cup. Ito na yung mga version natin ng mga Bruce Barnett na tinatawag natin ng mga Airwolf sweaters. Airwolf sweaters, Yes. oo, nakikita ko yan. So- Magagaling. Kung bakit natin tinawag na Airwolf sweaters, dahil nga parang wolf by the name, sasakmalin ka talaga niya. Oo. Sasakmalin ka niya. Tapos air, syempre, dahil Sa taas. lakas sa taas. Sasakmalin ka niya. So before ko nagawa yan, sabi ko nga kanina, inaaral ko yung mga labanan. So sabi ko, pag may manok na marunong umasinta sa taas na malakas bumangga, posibleng manalo sa labanan sa Big time. gitnaan. Oo, basta big sa time. Oo, malaki kasi, yan. way back 2007, 2008 onwards, nanonood na ako ng mga DVD ng Oo. ng Iba-iba. World Slasher. Iba-ibang mga... Mga iba-ibang labanan, nanonood na ako. So yung mga manok, hindi gaanong lumilipad. So pag may makadevelop lang ng manok na marunong bumangga, na marunong pumatay sa taas, marunong talagang dumamage sa taas, mananalo. Maganda timing. Magandang timing. Maganda cutting. Mhm. May mataas brumake. So yung fighting style, Ngayon, yung pagka-develop ko ng Airwolf sweaters na yan, at some point, nung doon pa lang sa amin, mga small time, syempre small time pa lang ang nilalabanan ko, bago pa lang din naman ako, wala naman akong resources para lumaban sa mga malaki pa. So, at some point, in 1 month, nakapag 19 straight kami na panalo. Wow, maganda. Derby, Mahirap gawin yung 19. 19. So, nung chinek namin lahat ng markings, lahat may konting dugo ng blue face. Oh, tapos basta karamihan sa kanila sweater blue face. Oo, ganun. So, ang ginawa ko, pinanipis ko ng pinanipis, nilak ko sila, sinet ko as separate family, Okay. tinawag kong Airwolf. Ngayon, ang ginawa ko, yung mga oversize, ang tatangkad, na napalabas ko, kasi pag binalik ko ng binalik sa Bruce, tumatangkad sila. So, yung mga naitabi ko na matatangkad, sabi ko, Pampalugon, 2 years, yun na yung mga nagamit sa World Slasher Cup. Ito, this year. Yung January. Kasi napalugo nyo dahil medyo mataas ang station, so pwedeng palugunin. Pwedeng palugunin. Ito pa, may function. May function yung high station. Kumbaga, sinadya ko talaga siya na high station para pang tax. And even now, Yeah. pag gumagawa ako ng mga manok na pang kung high Mataas. station, Kasi para may buffer eh. may buffer. Bukod dyan sa may buffer, yung strength ng Bruce Barnett ko, malakas, mahaba ang reach, mahaba ang extension ng paa. So kung dinagdagan mo ng height, yung functionality ng paa niya may purpose. Yeah, mas na-amplify, mas May na-maximize advantage. yung niya, reach. May Tsaka advantage. cutting. Yes, so may advantage siya. So pag bumangga, nasa ibabaw na nga, mahaba pa yung paa. Oo. So talagang malaki ang chance na itatama talaga. Mahaba pa tare. Oo. Ayun na, mataas ang lahat na. chance. Oo. So bukod doon, napansin ko doon sa mga observation ko sa pag-aaral ko doon sa mga labanan doon, ang mga manok nila sideways vertical. Kasi Aha. nga, parang ang iba nagtatanong, bakit daw, anong edad daw ng mga nilaban natin? So sabi ko, actually, ito, disclaimer lang, yung mga manok na yon binili na sa akin. So syempre,
pinadala ko sa kanila, 17 na piraso yon. 17 na binili. 17. So, 10 ang binili, 17 ang pinadala ko. Okay. Best selection namin ni Obet Diaz ang 17. Okay. Best selection namin ni Obet ang 17. Kailan niyo po pinadala sa kila Sir Jojo Bacal? Kailan nila? Ano lang yun, I think December 24 pinadala, tapos January ang laban. Parang mga 2 linggo lang nahawakan. Oo, ganun. Tatlong linggo. Oo, ganun lang. Oo. Oo. So, tapos pagdating pa nga sa kanila, sabi ng mga ibang tropa na nanonood ng laban, nako, mamumulot kayo ng patay niyan. Bata eh. Bata galing Relatively. sa Lugon, hindi pa nila kabisado ang manok. Aha. Kasi ang mga Bruce Barnett naman slow starter. Aha. Ang sabi kong slow starter, pag hindi pa yung batak sa bitaw, unang tatlong bitaw, Wala kang makikita. unang tatlong bitaw niyan, bubugbugin Reject. bubugbugin Oh, yan. Oo. i-reject. Pero sabi nga nung handler na naghanda, ang kagandahan lang sa manok natin, nagre-respond sa training. Oo, natututo. Natututo. Tsaka kung paano sila nabugbog nung nakaraang sparring, iisipin nila kung paano nila hindi mangyari ulit yun. Di ba? Yun ang isa sa pinaka hinahanap ko talaga sa manok. Yung nag-iisip. So bukod dyan, balik tayo doon sa sabi ko na nung time na ino-observe ko yung labanan, kung bakit okay lang sa akin na maglaban ng 2 years old na manok, na samantalang sabi nila, kailangan ang manok mo 4 years old, 5 years old para magaling matibay ang manok mo doon sa labanan sa gitna. So napansin ko kasi, pag mga 4 years old, 5 years old ang manok, ang fighting style nila, gapangan. So pag naggapangan, sideways vertical na tinatawag ko. Yes. Pag sideways Parang vertical pagiri- na ganyan, pagiri pagiri na- kayo, abangan kayo, since pareho na kayong matanda, pareho kayong mautak. So nagagapangan kayo ng ganyan, kung sino ang nakapwesto, siya makakatama. Tama. Oo, paano kung nakatago ang kanan mo? Yun na nga. Pag Namali ka, pag oo. natalo ka sa pwesto, giba ka agad. Wala ka ring lamang. Di ba? Tama. 50-50 ang chance. Tapos doon napapasok yung lamang ang matanda na pag nagiring kayo, nagpaluan kayo, lamang na syempre matanda sa bugbugan. So, sabi ko, ang design ng ugali ng manok natin is frontal vertical. Okay. Hindi siya sideways vertical. Okay. Pag sinabi kong frontal vertical, pag bitaw mo, pag malapit na 1 meter apart, nakaharap na yan. Yun. Yayayain ka niya. To the point na pag malapit ka na, no point of no return ka na. Oh, tapos saka kanya kukunin. Pag umengage ka, patay ka. Oo. Ganon. Binebait niya yung kalaban niya na parang halika dito. Pero nakaharap, hindi Oo, nakatagilid. pero madalasan yung tagilid ganun din yun eh. Oo. Pareha sila nagbe-bait sila sa isa't isa na Ang kagandahan lang kasi, pag binibait mo na nakaharap, mapipredict mo kung anong gagawin ng kalaban mo. Unlike nung nakatagilid ka, at saka palagi ka nasa pwesto. Oo. Pag nakatagilid kasi meron time yung may sugal. may isa na disadvantage ng Disadvantage. position eh. Okay, kasi nga tago nga yung Tago. kaliwa eh. Oo. So, yun ang nakita ko na naging advantage na hanggang ngayon, ganun pa rin yung training, ganun pa rin yung instinct ng bloodline na binibreed natin, na Okay. hinahanap natin. And would you say na natututunan niya ng naipapasa rin sa offspring? Yes. Yung ganong characteristics. Yes. Naipapasa. Kasi kumbaga, pag matagal mo nang na-inbred ang mga manok mo, iisa na ang karakteristik at ugali ng mga yan. So that's why ako, ito, no? Hindi ako naniniwala sa producer na Alam mo kung bakit? Ito, opinion ko lang naman to. Opo. Kung may 5 magkakapatid na broodling, dapat kung talagang well-bred siya, yung 5 na yan, para-parehong labas. Kung isa lang, ano ibig sabihin? Hindi matibay ang pedigree. Yes. Yan ang sinasabi ni Sir Martin Esculin 2 episodes ago. To know that a line is matibay ang pedigree, kailangan uniforme ang labas niya. Fighting style, itsura, ibig sabihin, na-lock mo na yung pamilya nun. Yes. Pag paiba-iba pa, ibig sabihin, hindi pa siya pedigree breeding. Hindi pa siya Hindi pa matibay ang breeding. hindi pa. So, yun ang opinion ko lang naman. Parehas kayo, sir. Okay. And then tuloy natin yung story. So yun nga, yung hinanda nila sa Nueva Ecija, sina Tom ang naghanda. So, after 2 weeks, nag-i-improve na. Ayun na. Nag-i-improve na. Tapos, nagkwento na sa akin sina Kuya Ruel, si RCF, si Ruel Pacundo, kasi sila ang financer eh. So, Okay. magpa-partner sila ng itong The Shipper, so si RCF, saka si Balaraw. Tapos BBB Brothers, I think tapos iba pang financer. So talagang
natuwa ako na sabi na lagi improve, may chance tayo. So, nung laban pinapunta ako, nanonood ako, nakakatuwa. Nandun din kayo. Nagpunta rin kayo. Siyempre. Nakakatuwa kasi nagpunta ako ng grand finals. Pero nung elim sa semis, Sila lang. sila lang. So, kumbaga sa akin, it's really a break of opportunity and great honor. Na yung, sabi ko nga sa iyo, di ba? Nag-uumpisa ako, amuyong lang ako, nakaganyan lang ako sa gilid ng ring. Opo. Amuyong lang ako noon. Ngayon, sa inyo na mismo yung Nakakalaban ko yung mga idolo ko. Nakakalaban ko yung mga idolo ko. So, somehow, nakasurot na yung manok, nakachamba ang manok natin. So, sabi ko, it means something. Yeah. It means something. Kasi, parang, may kumbaga, talagang para sa'yo. Kapag pinagsama-sama yung mga factors, kailangan magsama-sama yung factors para manalo ka. Kasi talagang ibang level ang labanan. Ibang level ang labanan. So, elims, semis, talagang sabi ko naka 5 points na. So, nung grand finals, pumunta ako ng Ang grand finals, 4. 4. So, 9 total. 9 total. Okay. So, pumunta ako ng grand finals. Sama-sama kami ni Obed Diaz, kami ni Kuya Roel. So, yung first fight, nanalo na. Pangalawa, nanalo na. Yung last fight namin, may kalaban kami. Sabi ko, pag nakalusot tayo sa fourth, champion na tayo. Kasi yung fourth, dalawang manok niya hindi kumikilos sa manok. Okay. So, medyo off yung So, sabi ko, kalaban. medyo nababasa ko na to. Medyo nababasa ko na to. Kumbaga, kasabay din ang trabe-trabesiya, medyo nanalo ng konti. Nung first time ko to, ko ng ganun kalaki. Magkano, sir? 350,000. Talagang tinodo niya. Pandiin na yun. 18 months old naman. 18 months. Nakasanam, sa parada kayo or sa Hindi, labas kayo sa kumuha? labas. Sa labas na tinodohan nyo Masyadong na. malalim ang logro, limado kami, pero tinaya ko na kasi galing naman sa panalo ko yun. Apo. Hindi naman, kasi ako pag nagsusugal ako, hindi ko ina-expose ang kapital ko. Tama. Dapat yung galing sa panalo ang i-expose ko. Pwede may todo kasi Pwede ito, panalo na yun eh. baka sakaling Saka, kumbaga, isa ito sa mga natutunan ko sa isang legend na idol ng dapat kung magsusugal ka, alam mo paano kapain ang kalaban mo. Kung kailan ka bubomba. Kung kailan ka bubomba. Hindi lang dahil super ang manok mo, Tama. kundi nakita mo na medyo hindi maganda ang pakiramdam ng kalaban mo. Kilos. Tama. Oo. Kasi kung kumikilos din ang kalaban mo, hindi ka pwedeng tumuro. Wag, minimum galang. Oo, ganun. So, something na gano'n. So, nakapa ko yun. Somehow, yun. Pagkatapos, nakakatawa. So, And solo. 9 points. 9 points. Kasi may 8.5. Meron pa 8.5 noon. Matibay rin yun. Standing champion sila. Oo, matibay. Nauna sila maka 8.5 kaysa sa... Nakipag-negotiate sila, hindi na. Hindi ko na alam ang detalye kasi Okay. sila na Sila na. nag-uusap noon kasi binili lang naman sa atin ng manok. So, Opo. yun lang. So, ang natuwa lang ako bilang breeder, napatunayan ng manok natin na kayang lumaban doon. Tapos ito, paano? So, yung 3 manok out of 9, walang sugat. Okay. Tapos sa siyam na yon, ang 7 manok, 20 seconds lang Grabe. tinapos ang laban. On point sila nung mga... Oo, so sabi ko nga, Ganda ng kailangan ating- magsama-sama lahat ng factors. Yes. Magandang pakiramdam ng manok, maayos ang tare, maayos ang handler. So talagang naka-align lahat. Galing, ha? Naka-align Congratulations, ha? We share dyan sa ano nyo kasi yung achievement na yan, talagang mahirap magawa yan. Imagine, solo 9 wins. Tapos, 7 pa dun. Below 20. Oh, 20 seconds. Tapos yung iba, walang sugat. No. 3, walang sugat. Medyo mahirap gawin yan. So, ayan. So, natapos na tayo dito sa mga notable accomplishments ninyo. Natapos natin yung breeding aspect naman, kung saan in-apply nyo yung logic. Mapunta naman tayo dito sa 2 lessons pa na hindi natin na-tackle in detail. Yung financial stability tsaka marketing. Paano nyo po in-apply itong dalawang ito dito sa ginagawa ninyo? Nakita ko sa social media yung pahulugan system nyo na ginagawa para sa
masang kababayan natin na mahilig rin sa sport natin. Paano niyo po ginagawa? Ayun. Ginawa ito? So, itong concept ng pahulugan system na to, ano? Apo. So, I think malaking bagay ito sa mga breeder na katulad natin. Malaking bagay din ito sa mga gustong mag-acquire ng manok. Kasi unang-una muna, may psychological effect yan sa atin bilang breeder. Okay. So, pag ako ang breeder, ako ang gumastos ng lahat ng manok ko, pag ibebenta ko, pipiliin ko pinakamaganda muna. Oo, Ako syempre. ang nagpakahirap, ako ang gumastos. Unang pili. Syempre, Unang pili. dapat. Kasi ako ang breeder eh. Ginastosan ko yan. Supposedly, ganun. Pero, sa pahulugan system, since may monthly naguhulog sa'yo, nakalutang naman ang farm mo, so essentially, sila na nagpapakain ng manok. So, kung sila na ang nagpapakain ng manok, they deserve nothing but the best. So, nagiging self-sustaining yung farm kasi because of the monthly hulog ng mga bumibili sa inyo. Okay. Kaya in return, ang ibibigay mo yung pinakamaganda. So, meron na silang access dapat kasi sila na nagpapakain ng nung... Yung pinakamaganda ang ibibigay mo talaga. And ako naman, pag binigay ko ang pinakamaganda, pag may complaint pa rin, papalitan ko yan. Ganun. May money back guarantee. Papalitan Or ko. exchange. Money back or exchange, ganyan. Kasi kumbaga, gusto ko, aalis sa akin ng customer, masaya. Wala siyang masasabi. Walang masasabi. So, kumbaga, ganun nagtatribe ang pahulugan system. Kasi Okay. sa kanilang part naman, hindi mabigat. Tama. Kasi alam naman natin na, lalo yung mga OFW, na yung remittance niyan, syempre may pampamilya, may Apo. pampaaral, may pambayad sa bahay, o may mga hinuhulugang sasakyan. So, kumbaga, i-apportion lang nila yung certain amount na yon nakasama sa portfolio ng binabayaran nila. It's part of monthly. the overhead nila. Part ng budget monthly. So, madaling i-fit in. Madaling i-fit in as compare sa iisang labas ka. So, ganun nagtatribe ang pahulugan natin. Kaya, Galing, kumaga, ngayon, marami-rami na tayong na-release itong breeding season and tuloy-tuloy pa din naman dahil nga nag-expand tayo ng farm, nagpapaganda tayo ng farm, nag-i-import tayo ng bagong bloodlines na nasubukan na natin para mas lalong may offer sa kanila. Kasi kumbaga, mahirap mag-offer ng isang bloodline na hindi mo subok. Wala kang masasabi sa kanila. Kasi pag may binenta ka, nilaban, kumalas, hindi mo naman bloodline yun na nasubukan pa. So, nakakahiya. Kumbaga sa akin, wala kang pride, wala kang karapatan bilang breeder. Dapat may masasabi ka sa manok mo. Na-testing mo sila. Master Marcus, paano naman ginagawa natin kapag merong mga hindi sumunod dun sa usapan ng pahulugan? Kasi syempre, may mga times na mangyayari na ginakabayad, binabalik, kinukuha niyo ba ulit yung manok or paano sistema nun? Ito, so sa atin, syempre, nagbabayad muna sila. Apo. After nila ma-fully paid, saka natin nire-release ang manok. Pag fully paid na. So, ayun pala. So, para, kumbaga, walang risk on our part bilang breeder kasi livestock yan. Pag livestock kasi, mahirap yan eh. Kung i-lend mo muna yan, tapos mamatay, may problema. Unlike nung hawak mo yan, guaranteed mo sa kanila na maayos ang manok. Okay. So, yung mga halimbawa, hindi naman natin masasabing 100% na matatapos hulugan yan. Kasi syempre, tao lang din naman ang mga naguhulog na yan. May mga unseen circumstances na hindi nila inaasahan na mag-hamper doon sa budget nila. So, pag may nangyayaring ganyan, syempre, tao naman tayo. So, kumbaga, nire-refund namin or binibigyan namin yung manok na equivalent kung ano yung kung magkano na naihulog niya. Conversion. Okay, Convert natin. Pwede rin. Kunyari, halaga is 5 or sabihin natin 10. Ang nahulog nila is 5. Pwede nyo ibigay mas batang manok naman. Yes, yung equivalent na amount. Parang cockerel or ano, di ba? Kung ganyan or pullet, ang bibigyan nyo, kalahati ng edad. Yes, ganun. Maganda. Ang importante, magkamanok pa rin siya na gusto niya. Kasi karamihan naman kasi ng breeder, ng mga bumibili, lalo yung mga enthusiast, mga mahilig lang, is talagang yung manok na yan, kaya nila binili dahil gusto nila. Idolo nila yung manok na ganyan, paghihirapan, pagsisikapan nila na maka-acquire ng ganyang bloodline. So, kumbaga, deserve natin but the best. Okay, So, ang dami natin natutunan. I'm sure our audience, marami na pick up dito. Na logic,
financial stability, and social media marketing. Lahat ginagawa ni Master Marcos, ni Sir Archie. At saka, nahangaan namin kayo dahil ang dami kong na-pick up dito sa episode natin. Marami ako natutunan and ang daming sistema, yung creativity ninyo sa paggawa at saka pag-isip ng mga bagay na makakatulong sa ating mga kababayan. So, before we go, any parting words? Master Marcos, Sir Archie, Logi CCO Academy, bago tayo magwakas, ano pong masasabi niyo sa ating mga listeners? Ayan, so sa mga gustong mag-umpisa, sa mga gustong mag-umpisa na magmanok na mga kasama natin, ang advice ko lang, unang-una, bago kayo bumili ng manok, dapat bago ka bibili ng manok, alam mo na kung anong manok ang gusto mo. Bago ka mag-breed, dapat alam mo na, hindi porke sikat ito, sikat yan, bibili ka na. So dapat, unang-una, alam mong karakteristik ng manok. Pag nakita mong karakteristik ng manok na gusto mo, saka ka mag-investigate kung anong bloodline na yan. Pag nakita mo yung bloodline na yan, consistently isang karakteristik, saka mo hanapin kung sino ang breeder ng bloodline na yan. Okay. So pag nahanap mo yun, guaranteed na ang uumpisahan mong manok, yung gusto mo talaga. Yun. Kasi pag bili ka lang ng bili ng manok, tapos hindi mo nagustuhan, half-hearted ka sa isang bloodline, pagdating niyan sa'yo, ang makikita mo lang, yung pintas, hindi mo makikita ang strength nila. Walang positive eh. Walang positive. Ang makikita mo, negativity eh. Alisin mo kagad dyan. Unlike nung gustong-gusto mong manok, pag nakita mo negative side niya, you will have a mission to improve. To correct it eh. To correct. O pagtsatsagaan mo, mamahalin mo siya. Parang pag-aasawa din. Galing ha. So yan. Ibang approach sa breeding, ibang approach sa ating sport. Magaling ang sistema ni Master Marcos, ni Sir Archie. So talagang maraming pwede mag-aral sa academy niyo. Maraming matututunan sa academy ni Sir Archie. So maraming salamat sa ating guest dito sa SMX, andito sa PBF. Doon sa mga gustong humabol, pero ipapalabas natin itong episode baka a few weeks from now. Pero nagpapasalamat kami sa inyo sa suporta nyo sa PBF, sa inyong presence dito. And of course, saan po nila kayo mahanap? Kasi parang marami kayong Facebook pages ngayon. Saan po kayo makikita ng ating mga kababayan? Sa Facebook page natin, meron tayong mga bagong page na CCO Academy Breeder, and then yung mga nagkalat naman na profile sa Facebook, mga agents natin yan. Okay. So anytime pwede nyo i-approach para ibabato na lang din sa akin pag gusto nyo ako makausap. Paano sila makakaiwas sa scam? Baka mamaya may gumagaya na. Pinapa-video call muna natin. Okay, so pag nag-video call kasi, nakita mo mukha, yun na yun. Saka hindi tayo nag-authorize ng ibang transactions sa kanila. Okay. Kung gusto ng mga buyers na makausap ako, Pwedeng direct. ako nag-video call sa kanila. Yun ang Napamigay ko maganda. ang profile ko. Yan. So marami tayong natututunan at marami tayong pwedeng i-apply sa ating mga farms, sa ating mga breeding programs at kung paano rin maka-acquire ng mga materyales na hindi kayo masasaktan ng bulsa. Hindi masasaktan ng bulsa ninyo. Pahulugan system. Ayan, ang Logis CCO Academy. Maraming salamat at abangan nyo po episode 31 na po sa susunod. Dito pa rin, maghahanap pa rin kami dito sa PBF ng mga bisita na napakahirap hagilapin. Pero nandito silang lahat. So abangan nyo episode 31 next week po. Maraming salamat po. God bless and Godspeed. Thank you. Yes.